Sa kabila ng makinang niyang karera sa showbiz, muling nagbukas ng puso ang Optimum star na si Claudine Barreto tungkol sa kanyang pinagdadaan ng hamon sa kalusugan. Matapos makaranas ng relapse ng sakit na anorexia nervosa, ibinahagi ni Claudine ang detalyado niyang pakikipaglaban at kung paano siya patuloy na nagpapagamot upang makabangon. The Philippine Showbiz List presents detalye sa patuloy na pagkikipaglaban ni Claudine Barreto sa sakit na anorexia nervosa. Claudine has been open about her mental health struggles. Isang matapang na pagbubunyag ng pinagdadaanan sa likod ng kamera ang muling nagpaalala sa publiko na kahit ang mga bituin ay may laban ding hinaharap. Ibinahagi noon ng Optimum star na si Claudine Barreto na matagal na niyang kinakaharap ang panic disorder na na-diagnose pa noong 2002 matapos ang ilang beses na pagpapatingin at pagkonsulta niya sa psychiatrist. Nagsimula umano kanyang matinding anxiety matapos ang pagpanaw ng kanyang nobyo na si Rico Yan noong March ng parehong taon. Isang pangyayaring nagdulot ng malalim na emosyonal na sugat. Ayon sa Anxiety and Depression Association of America, ang panic attack ay biglaang pagragasa ng matinding takot o matinding hindi komportableng pakiramdam na mabilis tumitindi sa loob lamang ng ilang minuto. Ganito mismo ang naranasan ni Claudine. Pakiramdam niya noon ay nawawalan siya ng hininga, nahihilo at tila lumiliit ang paligid na sinasabayan pa ng malamig na pawis at matinding kaba. Dahil hindi pa niya noon nauunawaan ang kondisyon, inakala niyang may mas malalang nangyayari sa kanyang isipan at katawan. Sa paglipas ng panahon, naging bukas din siya sa pagbabahagi ng isa pang laban, ang depresyon na minsang nagdala sa kanya sa ospital. Noong August 2025, nag-upload siya sa Instagram ng video mula sa panahong yon kung saan makikitang inaalalayan siya ng doktor habang umiiyak at isa pang tagpo ay nasa kama siya ng ospital habang inaalo ng kanyang anak. Kasabay nito ang panawagan niya sa publiko na pairalin ang pag-unawa at malasakit sa halip na panghuhusga. Claudine postponed fan event after health relapse. Sa gitna ng pananabik na kanyang fans, pansamantalang naudlot ang inaabangan 2 araw na pagtitipon ng fans ni Claudine matapos siyang makaranas muli ng pagbabalik ng kanyang kondisyon na anorexia nervosa. Sa kanyang update sa Facebook, ipinaalam niya ang selebrasyon na orihinal na nakatakda noong December 25 ay ipagpaliban muna upang mabigyan siya ng sapat na panahon para magpahinga at magpagaling. Ipinahayag ni Claudine ang pasasalamat sa patuloy na suporta ng kanyang fandom at tiniyak na magiging mas espesyal ang muling pagsasama kapag siya ay mas maayos na. Ipinakita rin niya ang kanyang determinasyon na malampasan ang hamon sa kalusugan tulad ng mga naunang pagsubok na kanyang nalagpasan. Ayon sa National Institutes of Health, ang anorexia nervosa ay isang seryosong eating disorder na nagdudulot ng matinding pag-iwas sa pagkain, sobrang pagbaba ng timbang, matinding takot tumaba at baluktot na pananaw sa sariling katawan. Kinakailangan umano nito ng maingat at pinagsamang gamutan dahil kabilang ito sa mga kondisyong pangkalusugang pangkaisipan. Sa kabila ng pansamantalang paghinto ng event, nanatiling matatag ang samahan ni Claudine at ng kanyang mga supporters. Claudine revealed ongoing battle with anorexia nervosa. Umingay ang usapan sa showbiz matapos magbigay ng pinibagong pasilip si Claudine tungkol sa inaabangang reunion project ng classic sitcom na Home Along the Riles. Mas lalo pang tumindi ang excitement ng fans na maglabas siya ng emosyonal na mensahe sa Instagram na inaalay niya sa yumaong comedy king na si Dolphy. Nagumanap bilang kanyang on-screen father sa loob ng mahigit isang dekada. Sa kanyang update, ikinuwento ni Claudine ang kasalukuyang kalagayan ng kanilang cast family at kung gaano niya pinagmamalaki ang bawat isa, lalo na ang apo ng comedy legend na si Boyto Quizon na siya nasa likod ng reunion film. Ibinahagi rin niya ang personal na laban sa kalusugan kabilang ang muling pagharap sa eating disorder na anorexia nervosa kung saan kasalukuyan siyang nagpapagamot upang tuluyang makabangon. Nauna na nabanggit ni Claudine sa interview na muling bumaba ang kanyang timbang matapos ang sunod-sunod na emosyonal na pagsubok kabilang ang pagpanaw ng kanyang kapatid na si Mito Barreto noong September 2025. Dahil dito, kailangan din niyang ipagpaliban ng isang malaking fan gathering noong December 2025 upang pagtuunan ng pansin ang kanyang paggaling. Sa kanyang mensahe, inalala rin ni Claudine ang ilang mahal sa buhay na pumanaw na, kabilang ang direktor na si Wendy Ramas at dating ka-love team na si Rico Yan, na parehong naging mahalagang bahagi ng kanyang buhay at karera. Sa kabila ng lungkot at hamon, damas kanyang salaysay ang matinding pananabik, pagmamahal sa pamilya, at determinasyong ipagpatuloy ang sinimulan. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page
para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!